So, hi. Ngayon lang ulit nagkaroon ng kuryente. Maghapon, maghapon na siya. I mean, mag, gagabi na. So, parang pang apat na araw. Pang tatlong gabi or tatlong araw, tatlong gabi. Pero may naririnig akong kwan eh. Sa kalsada na parang magmumukhang 1 month pa eh. Magmumukhang 1 month yung ano, na mawawala yung kuryente. Nung isang araw. Bakit naman? Andito ako sa baba. Lilinisan ko yung mga ano, bibigyan ng pagkain. Yung mga alaga namin. Woohoo! Lalaki nila. So fluffy. So furry. Ano? Yan o. Sinasabi ko. May pagka-leon head. Ano? Tapos may lahi siya yung malaki yung tainga. Yung fur nila. yung tainga sana nakaganon oh. Pero siya kaya niya. Kaya niya. Yung nakaganon sana. Yun yung half-half siya na ganon. Tapos lion head. Kasi ang lion head na pure is maliit. So, ayan. Meron akong pinost na about isang love scam sa aking channel, or ilalagay ko na lang dito, ipipin ko sa comment section, click nyo lang. English version. So mag-ingat-ingat po tayo kasi hindi lang yung kakilala namin nakakaranas pero hindi talaga siya naniniwala. Nagbigay na yung kapatid ko ng proof, napatunayan ko na rin kasi may transaction akong ginawa para sa mga taong to. And talagang ginagamit Gcash eh. Or di kaya ibang bank. Pero imposible yun eh. Nasabi ko nung sa isang video ko is, pag dito sa Pilipinas yun, isa siyang central bank. E pag sa ibang bansa, central bank nila yun. Iyon yung main bank ng every country. Napaka-imposible. Kaya, ewan ko ba, isang paraan ata para, alam nyo ba yung ginagawa nila sa isang tao na mas kakaiba ang knowledge or wisdom na sinasabi nila. Ang dami sa kanila, sa ibang bansa, sa history nila, yung dahil doon nila, yung pinaglalaban ng yung katotohanan, yung mga ganong tao, is an act of kid actually. Modernized na to, dapat nakuha na natin yung tamang knowledge, intelligence sa lahat-lahat, na wala na dapat patayan, wala na dapat kasi tingnan mo nga yung mga bahay natin, modernized na, pero pag-uugali pa rin natin is paganism pa din. Nasa paganism or Old Testament. Ganun at ganun pa din. Yung hindi natin maiwasan na kung may ayaw tayo sa kapwa natin, parang mas maganda iwasan kaya natin. Kaysa yung kasi anong makukuha natin pag katulad ng persecution or gagawa tayo ng smear campaign sa taong yun. Papatayin. Kung ano-anong plot ng tao dyan. Kasi ano bang kinakatakutan nila? Natin. Anong kinakatakutan para gawin ang mga ganong bagay? Ano? Kung yung masamang ugali, mas maganda simulan na natin magbago na ngayon. Pag sisimula sa sarili, which is reflection. Acceptance mo na may ganun ka. Yung pag-iisip ng hindi maganda, pagsasalita ng hindi maganda, tapos meron pang action. Yang kaisip na parang ikaw lang ang may problema, hindi mo naisip na may problema din yung iba. Kaya may mga taong ayaw na ayaw talagang nakikinig sa testimonial or story ng ibang tao na may problema sila. Tapos paano nila na gawan ng paraan or paano nila nakayanan yung problemang yun. Meron talagang ganun. Hindi mo marirealize na may sasabi din ng sasayo mismo ng ganun at meron pala talagang ganun na tao.
na ang iisipin is, ay, nagyayabang yan, ay, ganito, ganyan. Hindi po. Ang kinaganda nun, wala na silang kinakatakutan, wala na silang nafe-feel na shame, na yung nafe-feel mo na shame na bakit ka naman magsasabi ng ganito na ganyan na kwento mo para lang magyabang, para lang ganon. Ganon ang shameful. Parang baliktad eh. Yung nahihiya ka pang magkwento ng ganon, tapos yung gusto mong ikwento is chismis, at ginawan mo pa ng hindi magandang chismis yung kapwa mong tao. Ay, yun ang nagyayabang, di ba? Yun ang shameful. At kung nalaman ang katotohanan, mas lalong shameful. Weird ang tao. Ano? Ang hindi shameful, ginagawang shameful. Yung shameful, ginagawang hindi daw shameful. Yung bragging or pagyayabang, hindi daw pagyayabang. Pero ang totoong pagyayabang, ha? So, gumalaw yung ano. So, weird ano? Weird ang ating pamumuhay at buhay at paniniwala. Yung toxic, akala natin yun ang okay, pero yun pala ang hindi. Yung akala mo matured ka, pero ano pala, immature ka pala. Akala mo immature ka, yun pala, wow, meron ka na dun sa, malapit na sa maturity. Kasi sila din kasi nagsasabi na parang wala kang problema, parang happy-go-lucky ka. Yun lang, magaling ka kasing magtago, kaya nasasabi nila yon. Kaya nalalagyan din na yung doubt yung pag-iisip mo na baka totoo sila. Baka totoo yung sinasabi nila, I mean. Kaya ganito, ganyan. Kaya, ayan, yung nagkarambol-rambol na yung paniniwala natin, yung culture, tapos yung hindi dapat at yung tama, parang nabibigyan tayo ng magulo sa part na yon. So, ang pinaka-best talaga na mag-aayos sa ating mga pag-uugali at tamang kilos na sabi nila bilang lalaki at babae is pagbabasa sa Biblia or pag tinatamad ka is at least once a week yung pumunta ka at magsimba, or pupunta ka sa isang, kasi hindi lang naman pagsisimba eh, yung educational site or pagbabasa ng libro, nasasabi nila, or pag pupunta ka sa isang, hindi meeting yun eh, isang seminar yun, na nagsiseminar tungkol sa mga ganitong bagay din. Kasi meron din yung iba naman na nag-offer ng ganitong seminar. Hindi lang tungkol sa pagtatanim, at ano pang bagay na kung anong seminar yan. So, and yeah, piliin din natin yung friends natin. Kasi minsan yun yung nag-lead ng hindi maganda, yung akala mo siya yung friend na friend mo kasi close na close kayo. At sa tingin mo mabait, pero baka mabait nga yung friend mo, pero yung paniniwala or sa dapat tamang daan is salungat, nasasabi nila. Oo, yung kaibigan mo parang hindi makapag ano ba yung tawag doon sa lagi kong naririnig na yun, makapagbasag pinggan na yun. Ayan, parang hindi makapagbasag pinggan, at lagi kayong nagsasama is mabait. Minsan mas maganda pag may gagawin tayo, ang Diyos pa rin ang ating kukunan ng last decisions natin kung may gusto talaga nating kunin, at kung may pinasok tayo. Kasi hindi kaya talaga ng wisdom lang natin eh, yung intelligence and knowledge natin na anuin ang mga bagay-bagay. Parang, God, sana yung desisyon kong to, yung parang pagsasabi lang ng ganun sa mga gusto mong gawin.
God, yung desisyon ko sanang tutama. I ask you a sign. Malalaman at malalaman naman ng spirit mo kung ano yung sign na hiningi mo yun. So, yan. Parang sinasabi ko din na mag-ingat din kayo doon sa love scam na yun. Kasi talagang, ewan ko bang mga lalaki ngayon, parang mostly ang tinitignan, ano ba yan? Ang tinitignan lang nila is yung sarili nila. Kagustuhan. Tapos, kung anong makukuha nila. And, etc. Parang kukunti na lang na yung mga lalaki na talagang hindi barumbado pero may dignity sa sarili. Yung talagang marunong mag-lead ng family, ng sarili niya lalo. Kasi kung hindi ka marunong mag-lead ng sarili mo, well, ang isa din sa pinaka thankful ako na nangyari sa akin sa healing is ito. At least marunong na ako mag-lead ng aking sarili. Kung binabastos ako, alam ko nang ipaglaban sarili ko. Kung gagawa ko ng desisyon, syempre hindi lang sarili ko, kundi ang Panginoon. Tapos napagtibay pa lalo yung relationship ko sa Panginoon. And kasi kung na-open ka na talaga doon sa faith mo sa Panginoon at alam mo na ang purpose mo dito sa mundo, ma-open ka din sa mga taong parang may humahad lang sa akin Meron talaga. Para mawala yung fighting spirit mo. Para bumalik ka sa dati na pagkalugmok na sinasabi nila, yung bitterness of life. Yung iwan mo yung is in peace at bumalik ka sa complain and compare and immaturity, kid energy na ikaw noon. Yung parang lahat na lang na nakikita mo is walang progress. Hindi mo nakikita yung kahit gumigising ka sa umaga, miracle na yon, yung maliliit na miracle, hindi natin nakikita yon. Pero pag naayos na yung relationship mo sa Diyos, makikita mo yan. Yung maliliit na miracle, mapapansin mo kung ano yung difference mo noon at ngayon. Tapos, yan, mapapansin mo din kung talagang low esteem ka talaga noon. Tapos, biglang umayos yung self-esteem mo ngayon. So, ayan. Kailangan nating i-inform yung family natin talaga natin sa love scam na yan. So, noon pa yan na umiiral. So, wala ngang isang mayaman na tao or isang may magandang trabaho or isang kwan na sasabihin may ganito, ganyan, kailangan ko ng ganito, ganyan. Na parang may papakausap or may pinasok na laro or ganito, ganyan. Dapat ang pinakamagandang pasukan na game is yung naka-mainstream. Nakakatakot yung dark web na sinasabi nila. Kasi isang paraan din ng panluloko yon. Kasi kakaiba yung mga features nila doon. So, or kahit na naka-feature sa ibang bansa, dapat mainstream sa medias nila. Kung sa atin na may mga channels, sa channels nila. So, ayan. Sana makita nyo na rin yung aso, yung hinahanap nyo na hindi nyo maintindihan sa sarili nyo. Kasi, ang sasabihin ko sa inyo, yung hinahanap nyo, kahit na masaya kayo, pero parang may hinahanap kayo pa na hindi nyo mahanap. Na kahit kompleto kayo, masaya kayo na pamilya, mayaman kayo, bilyonaryo kayo, may hinahanap pa rin kayo. Mark my word. Yun ay ang Panginoon at yung spiritual life nyo. Iayos nyo lang yan. I recommend heal your pains and traumas, tapos work your inner self. Medyo kakaiba, kasi sabi ng iba, na awkward, na madami kang tower moment pa sa tarot card, yung lagi kang umiiyak, parang may mabigat, parang may ganito. Kasi ganun pa rin naman ang buhay. Yun yung stress, depression, and anxiety. Di mas maganda gawin mo, diretsuhan na lang na gawin yung self-esteem kaysa lagi na lang mararamdaman yung
stress, depression, anxiety, at least pag darating yung stress, depression, anxiety, alam mo na kung anong gagawin mo. Yun ang isa sa napansin ko kung ginawa mo yung inner work mo. Kung dumating yung stress, depression, yung katawan mo talaga, yung isip mo gagawa ng paraan para maalis yung stress, depression, anxiety. Yung parang yung dati, ang bigat-bigat ng katawan mo na dahil doon tinatamad kang gawin yung gagawin mo na kahit pinakasimple man, yung magluto, yung maghugas ng pinggan. Yun pala yun. Yung minsan nakukuha natin yung katamaran na yan sa evil ay ng bawat isa sa atin eh. Kasi hindi natin maalis na kahit bata man tayo, matanda tayo, or middle age tayo, nakakaranas tayo ng evil sa isa. Sa yung mga bata nga meron yung nagkakagalit sila. Isang paraan din yung nagsisimula na sa part na yun. Hanggang tumanda sila, hindi sila nagpapansinan dahil lang sa laruan na pinag-awayan nung bata pa sila. Parang naging deep na yung yung argument ng bata noon, tapos pati tumanda. Hanggang tumanda, wala pa din, hindi na sila nagpapansinan. Parang ganun na rin tayo sa Diyos. Parang meron tayong na-experience na hindi maganda. Parang pinaano natin sa Panginoon. Hindi natin na-realize na minsan may effect yung decisions natin, consequences ng decisions natin. Consequences ng pains and traumas na naranasan natin. Minsan hindi natin kasalanan yung pains and traumas na naranasan natin, pero kailangan talaga nating gawan ng paraan. I-heal yan, move on, kahit hindi man madali. Kasi alam ko hindi rin wala talagang rush na sinasabi nila, or on the spot or instant, kahit 1 seconds. Sabihin mo ng ang pinaka short, sige, sabihin mo ng 1 year. Imposibleng may months dyan. Meron pa nga 5 years, 10 years. Meron pa yung kung gustong-gusto talaga niya yung tao or mahal niya, yung mag-boyfriend or girlfriend na naghiwalay, or mag-asawa na namatay na ang isa, na hindi pa ready. Meron pa yung yung nag-grave talaga hanggang mawala din dito sa mundo or malapit na. So, kailangan talaga natin ang Diyos sa buhay natin. Yang pananalangin, kung may napansin tayong pamilyang ganun, ipanalangin natin sila na kahit once, twice, thrice, merong miracle na magagawa yun sa kapwa natin. Yang ipapanalangin natin yung kahit yung gobyerno natin, kasi problema talaga. Sila pang ang kapal ng mukha na magsabi na tayo ang problema. Yung mga pinaggagawa nila hindi ba nila nakikita na problema yun? Hari or queen or presidente or prime minister. Hindi ba nila nakikita yung decisions nila? Kaya kailangan, as being leader, kailangan talaga natin ang Diyos para sa desisyon natin. Kasi ang desisyon natin is bansa na yun. At hawak natin ang madaming tao. At yung bansa, baka maano pa sa, kasi magkakaiba tayo ng culture Di ba ang kinakatakot natin is mawala yung bansa natin? At ma-invade? Paano kung ganun ang mangyari? Iba din pag gusto talaga nung pumasok na leader na ibenta sa ibang bansa. Yun ang mostly issue At least, kung ganun ang nangyari, kung yung mga tao is mahilig manalangin, yung kukuha na bansa is sabihin mo nang sila ang magpapaganda ng takbo. Malay nyo, di ba? Kung nakuha ng ibang bansa, yung bansa mo is malay nyo. Sila pa ang magpapaganda sa bansa. Parang sila pa ang naging miracle. Kasi parang hindi talaga natin kayang patakbuhin ang sarili nating bansa, kasi nagpapatakbo din tayo sa desisyon ng ibang
lahi. Mostly yung na nag-handle sa gobyerno is ibang lahi, di ba? Na siguro malaki ang business na may pinanghahawakan kasi may binigay na malaking amount sa leader na to. Parang utang na loob. Yan. Kaya tayong mga tao, ipag-pray na lang natin sila. So, kung may hindi kayo maintindihan sa sarili nyo, parang yung last topic ko is, pag walang cause and effect, wala talagang result. Kahit sa healing, kung ano yung cause and effect, kaya ka nag-healing, tapos ano kayang magiging result ng healing mo na yan, maganda or hindi. Ganun tayo kung sarili mismo natin hindi natin maintindihan. So, ayan. Inaano ko yung gilid ng kuko ko eh. Kinukuha ko yung dry skin. Ay, mamaya na nga lang yun. Na iba tuloy yung attention. So, ayan. Sa tingin ko, okay na naman to kasi medyo mahaba na ang aking video at gutom na yung mga alagas namin. So, thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the notification, comment if you want, and share to my next videos.